Para sa ating ikalawang balitang pangkalusugan naman, ang MAIFIP guidelines ilalabas ng DOH bago magtapos ang Pebrero. Bago magtapos ang Pebrero, ilalabas ng DOH ang bagong guidelines sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Nakabase ang guidelines sa mahigpit na utos ng Pangulong Marcos na bawal na ang mga guarantee letters mula sa mga elected officials para bayaran ang bill ng pasyente sa mga ospital. Nakasaad ang probisyong ito sa Section 19 ng 2026 General Appropriations Act o GAA. Sa bagong MAIFIP guidelines, palalawakin din ang benefit coverage sa mga ambulatory care, ambulatory surgical clinics, eye centers, ophthalmology services, dental services, freestanding dialysis clinics at FDA-approved na gamot. Isa sa mga pangunahing pagbabago ang 100% inclusion coverage ng professional fees ng mga doktor alinsunod sa mga patnubay ng DOH at in consultation with the established medical societies. Mula sa 41,159,000, actually billion, 41,159,910,000 na 2025 GAA, tumaas ito ngayong taon sa 51,647,816,000 na budget na siya ring magiging basihan sa ilalabas na MAIFIP guidelines ng kagawaran bago matapos ang Pebrero 2026. Pinasigla! Sek, ito na ang pinaka-aabangan ng lahat. Gusto ko sana ipaliwanag na itong MAIPIP, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang ginagamit ng Department of Health para mapatupad yung zero balance. Alam mo kasi kulang sometimes yung general appropriations sa maintenance and operating expense ng public hospital. Yes. Tapos may konting pera kaming nakukuha from PhilHealth. Every time may ginamot kaming pasyente, may reimbursement yan, yung PhilHealth benefit, ng mga 30%. Pero another 30% ng zero Ilang balance. porsyento lang yung PhilHealth sa ngayon? 30% yung sa DOH hospitals, ha? 30% lang. 30%. Okay. Baka mas maliit pa yan pag sa private hospital. Pero pinapataas. Pinapataas na natin yan. Dati mas mababa pa yung Yes. value niyan. So, ang PhilHealth na yan ang unang portion. Well, yung unang portion siyempre is the government appropriations. That means yung sweldo ng mga doktor sa sa DOH hospital, yung mga gamit nila, Pambayad yung pambayad kuryente. supplies, pambayad kuryente, tubig. Yan, subsidy yan ng gobyerno para magamot kayo. Pangalawa, yung PhilHealth. Kasi nga, i-roll yun yan. Alam nyo kasi ang mga DOH hospital may fiscal autonomy. Ang ibig sabihin nun, yung perang nakukuha nila sa PhilHealth na iro-roll nila pambili ng gamot, pansweldo ng additional nurse, additional doctor. Pagkatapos meron tayong fund kasi nga kulang yon, naisip ng mga ating legislator at salamat sa ating mga congressman at senator, nilagyan tayo ng medical assistance for indigent and financial at pinalaki pa. Actually, ang hiningi lang natin mga 24 billion. Kasi nga may cap kami pag nagbabudgeting. Pero luckily, nadagdagan this year. And gagamitin din naman yan sa mga financially incapacitated. So, hindi lang sa DOH hospital, makaka-benepisyo rin yung mga nasa ward at semi-private sa private hospital. Kasi sa ibang lugar, walang DOH hospital. Tapos, meron ding pondo na pwede pang dinagdag. No? May dinagdag pa rin yung Zero Balance Billing Support Fund for LGU Hospital. Yung Lalawak na ngayon this year, Sek? Ibig sabihin? palalawakin natin, no? Pagkakasyahin natin. Maliit yung 1B para sa lahat ng Pilipinas. Kasi yung sa computation namin, yung 4 na buwan, 5 bilyong kaagad na ubos ng DOH para sa zero balance. So medyo titipirin natin yan para yung mga nagpapaganda ng kanilang mga ospital ang uunahin natin. Yan. Zero balance support fund. Sek, siguro dagdag ko na lang po no, para sa item na ito. Madalas kasi yung kalituhan, ano ba talaga yung guarantee letter? Sino ba talaga yung nag-i-issue Oo nun? nga. At para saan ba yun? Napaubo tuloy ako. Ako yan, napaubo tuloy. Ang guarantee letter, isang sulat na ibibigay na isang tao na ginagaranti niya yung utang niya sa ospital. Utang ng pasyente. Kung sino nagbigay ng guarantee letter, siya Siya yun. dapat ang magbabayad sa batas. Yung mga GL po kasi, parang one time po may nagbigay na isang public official. Yes. So kapag siya po ang nagbigay, siya magbabayad no. Ngayon, Ganun po ba yun? dahil sinabi dun sa Section 19 na bawal makialam ang elected official sa pondo ng general appropriations. Pag na-release na kasi yung fund, ang job ng legislator is to monitor how it is spent. Na ibigay nga ba sa indigent at financially incapacitated patients.
Ayun. Ayun. Oh, oo. di ba? Pero maikwento ko lamang naku, mabilis lamang po ito. Shoutout po kay Kuya Jun, no, nakasama po namin dyan sa may bahagi ng Antipolo. Siya medyo nagkaroon ng problema yung kanyang tiyahin. So, nagpunta sila sa isang ospital at yun, yung zero balance billing ay nagamit talaga nila at very thankful sila kasi siya sabi po ni Kuya Jun na parang siya po nung time na yun, walang-wala talaga yung kanilang pamilya. So, ayun. So, medyo naging mas maginhawa, nakahinga ng maayos dahil, kumbaga, yung serbisyong ito po ng gobyerno ay napakinabangan. Jeff, 1.1 million Pilipinos na ang nag-benefit sa zero balance. At natutuwa ako, marami nagpapasalamat sa akin directly. Yung mga kaibigan ko tumatawag. Meron din mga nagpo-post sa social media. Kaya kung kayo na napauwi yung kamag-anak sa isang DOH hospital, i-post nyo naman kasi yung mga Diba? kontra sa gobyerno, sinasabi hindi totoo yan. So yung mga nakatanggap ng benepisyong zero balance, i-post nyo naman para may prueba kami na totoong nangyayari yung zero balance kagaya ng Ayan. Bilang patunay lang naman, Sek, di ba? Patunay lang. Oo, na nangyayari talaga siya. yung inutos ni BBM nung SONA ay nangyayari at totoo. Ayan. No, marami po talaga tayong mga kababayan na nakikinabang po dyan. Kaya, ito Kuya Jun, i-post mo daw ha!